Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na galing Bandala Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng anti-corruption rally sa September 21, 2025 sa Luneta Park at saka doon sa EDSA. So ngayon yan. At ang lipunang Pilipino mula sa iba't ibang organisadong grupo at mga aktivista, estudyante at kabataan at maging kawani ng pamahalaan at mga mamamayan, etc. ay magdaraos ng kilos protesta sa Luneta Park. Meron din sa EDSA na pre-rally para sa CBCP initiative naman yon. At upang iparating sa ating pamahalaan ng hiniing ng taong bayan sa korupsyon na nangyayari sa pamahalaan, partikular sa flood control projects anomalies. So yan. So ito yung ating tinunghayang issue ngayon na September 21 kilos protesta ng taong bayan, iba't ibang organisasyon doon sa Luneta, tutungo ng Medjola. Ngayon baka nasa Medjola na siya, at sa EDSA. So yun, para isa boses yung hustisya para doon sa flood control project na kinurap ng mga opisyalis ng ating pamahalaan at ilang mga kasabot nito. So, ang taong bayan ay sumisigaw ng hustisya at katarungan at mahusay at patas ng hustisya upang mapanagot ang mga sangkot sa flood control project anomalies at magkaroon ng patas at makatotohanan paglilingkod ang pamahalaan sa taong bayan. So, nais nilang naibalik ang pondo ng bayan na ninakaw o kinurakot ng mga ganid at buwayang nasa pamahalaan at mga kasangkot nito ng mga contractors, etc. Yeah. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay magiging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng anti-corruption rally sa September 21, 2025, sa Luneta Park ay nakikiisa tayo sa mapayapang kilos protestang ito upang umiral ang hustisya at karapatang pantao at ang pamahalaan ay magpairal ng mabuting sistema ng pamahalaan na maglilingkod ng tapat at patas sa taong bayan o bansang ito. Yan. So tayo ay maring sumusuporta dito sa kilos protesta nito laban sa korupsyon at naway tugunin ng pamahalaan ng ating Administrasyong Marcos ang sigaw ng taong bayan o yung kanilang hiniing na hustisya at mapanagot yung mga dapat papanagutin dyan ng mga nasa gobyerno, yung mga tiwali sa gobyerno at maging yung mga kasapakat nila ng mga sinasabing contractors, etc. Kung sino ang mga kaakibat nila sa korupsyon na yan na dapat na managot at yung sistema ng ating pamahalaan mula diyan sa infrastructure ay maayos upang sa gayon yung sistema ng ating pondo at expenditures nito ay magkaroon ng maayos na pamamalakad upang hindi ito makorap ng bawat mga ahensya, bawat mga politiko o bawat mga opisina na bibigyan ng pondo para sa kanilang kagastusan sa buong taon. So sana mabigyan ng yan, ng mahusay na system para hindi walang kurakot at nagagastos ito para tugunin yung pangangailangan ng tambayan para pagsilbihan yung taong bayan. So sa gayon tayo ay magkakaroon ng mahusay na pamumuhay from this government services sa pagkakakibat natin ng pamahalaan in subduing this God-given environment. So kaya yung pamahalaan ay siyang mayroong malaking responsibility para kanyang pamahalaan ang binigay ng Diyos na ito sa atin na bansang ito,
paano natin ito sama-samang pagyayamanin with the government governance. So ating hinikayat ang mamamayang Pilipino na makisa sa ating mga kababayang nag-inisyatiba ng naisagawa ang kilos protesta na ito upang ipaglaban ang katarungan laban sa mga korap sa pamahalaan mula dito sa anomalya sa flood control projects. At hindi lamang yan, sa lahat ng anomalies in the government from this infrastructures, yan, from flood control and any anomalies in the government, sana ay mapairal yung accountability, transparency ng ating pamahalaan in using funds. Yan. And, syempre, yung kanilang serbisyo, sapagkat sila ay maaaring hindi, sila ay pwedeng maging hindi accountable kahit hindi sila magnakaw dun sa pamahalaan. They use their authority para pakinabangan ito at pagkakwartahan o paboran yung ilan pag to gain money. Yan. Ganun. Gaya ng sinasabi ng mga lagay-lagay, mga iba't ibang mga paggamit ng authority. So dapat ay mawala yung ganyang problema sa sistema ng pamahalaan, yung pangurakot, korupsyon, katiwalian, pang-abuso, yan, mga ganyan, mga lagay-lagay na ganyan, upang sa gayon, walang mananamantalang mamamayan para sila yung paboran, kundi maging patas for every one of us doon sa governance. Yan. At tayo, tayo mga mamamayan, tayo sumuporta doon sa mabuting mamahala, legal, patas na pamumuhay. Sa gayon ay walang maagrabyado sa atin. So tayo patas na nakapamumuhay with the governance o ang legal rules ng ating pamahalaan na tayo rin ay kaisa sa pagkasagawa niyan na i-roll out sa ating lahat, di ba? Mula sa karapatan ng tao at lahat ng batas na ipapatupad ng ating pamahalaan. So kaisa tayo dyan sa pagpapatupad ng batas niya. Pwede naman yan. Hindi basta ipapatupad kung hindi natin papayagan. So kaya kaya tayo ay kaisa sa ipinapatupad sa atin ng pamahalaan. At syempre, ang nangyayari nga lamang ay syempre ang mamamayan ay sigil. No, mga makapangyarihan at ilang mga mamamayan din na sumusunod sa pamahalaan para kahit na yung isang katutak ng mga tao ay hindi mapigilan yung mga implementations ng pamahalaan na hindi patas para sa mamamayan niya. At yung mga ganyang klase ng mga katiwalian. So, bilyon, trilyong pondo ang nadulustay dito at ninanakaw lamang ng mga ganid ng mga korap. At hindi nito napoprotektahan ng pondong ito at ng pamahalaan ang taong bayan sa mga pagbahasa na dulot ng global warming at malalakas na bagyo at ulan na nananalasa sa ating bansa. So, ang flood control project nito ay sana'y makakaprotekta upang hindi bahain at malagay sa peligro at devastasyon ang mga bahaing lugar na napiperwisyo ng mga baha tuwing malalakas ang ulan at bagyo. So, trillion fund yung nalustay. Ilan lamang from that flood control project yung talaga matibay na maasahan para makaprotekta sa lipunan ng Pilipino. But how many projects yan na kung susuriin mo, ay marami yung nakita nila na may ghost project pa at mga depektibo, substandard, because of the corruption. So marami yung sa inimbestigahan, yung kanilang sa infrastructure, ang ginagawa nila ay malaki, pati politiko kaysa sa pagbawas ng pondo para sa infrastructure. So konti na lang inapupunta sa talagang dapat gawin. So halimbawa, i-award nila sa mga contractor. So konti na lang napupunta sa kanila para gawin ang mga proyekto. So halos hindi nakikita ang mga contractor diyan kung hindi sila gagawa ng katiwalian. So ngayon kung ikaw ba naman isang matinong negosyante, syempre hindi mo tatanggapin yung mga ganung klaseng proyekto at gagawa ka ng proyekto. So kaya iniimbestigahan mabuti yan, yung corruption, kung sila yung magkakasabwat na halimbawa yung binabawas na 30% o malaking porsyento ay hindi na basta lagayan lang yan. Kundi it is a big corruption na talagang dapat ay matigil. Hindi basta kasi kung halimbawa yung simpleng lagayan lang,
konting padulas para sa mapunta yung kahit pa paano yung mga ganyan mga proyekto nasa sa contractor pa rin yung kasi kung may tubo ka malaki pa, maglalagay ka lang ng konti, kikita pa rin yung contractor. Makagagawa pa siya ng konkretong mga proyekto. So kung balasubas lang yung contractor, yun, babanatan niya yung proyekto na babalasubasin niya para kumita siya ng mas malaki. So yun ang mabigat doon. Dapat silang papanagutin talaga ng mabigat doon. Ngayon, doon sa mga flood control project na direktibo. But kung titingnan mo at susuriin mo yung sinasabi na pagbawas ng malaki, so ibig sabihin ay kung ganun kalaki yun ay siguradong iyan ay may talagang malakas na sambuatan o sindikato na talagang yung gagawin ay maaring kanilang napag-usapan na hindi lang mas i-award ko sa iyo yan at gagawin mo yan. Pero syempre alam na nila yung mangyayari doon hindi nagagawa ng maganda yan. So kaya sa tingin ko yan naghahati-hati na diyan sa mga proyekto na yan, halimbawa 10 piso yung proyekto, hati-hati na sila ron, mag-aalat lang ng konting pera yan para sa gagawin, para may mapakita lang na ginawa at natapos kumpare, or else yung ghost project wala talagang gagawin. So maaaring gano'n yung sabuatan nila at lahat sila mananagot ng plunder case or yung iba kung alin ang gravity siyang mananagot ng graft and corruption or malversation ban, siguro. So kaya tingnan mabuti ng ating mga investigador yan, ICI yan, para kung paano nila papanagutin ito mga nagsasabuatan ito kung ito ay dapat papanagutin ng plunder or papanagutin lamang ng graft and corruption. Dahil kung plunder, lifetime. Kung graft and corruption, 20 years lang, tsaka ibabalik yung mga di ba? Kung plunder ay talagang maraming mga kontraktor at mga tiwali na mga nasa pamahalaan ay hindi nagagawa ng katiwala kung may kakasuhan ng plunder at talagang tuluyan nakukulong. Pero wala akong natatandaan na mayroon nakakulong ngayon in a plunder case na pinakulong ng ating pamahalaan. Sino kaya yon? So sana ay dapat ay kung ganoon, hindi na nila gagawin ng mga bagay na yan, di ba? So kaya sana ay maging patas yung ating pamahalaan, tugunin yung patas ng hustisya in papanagutin itong mga gumawa ng katiwalian na ito, lalong-lalo na doon sa ghost project at kung paano yung mga depektibong produkto o depektibong mga flood control project ay ginawa nila. So kasi kung yan ay mag-aalat lang ng konti, kitang-kita mo kung paano. Kasi nga, doon sa titingnan mo pa lang doon sa 30% na babawasin. 70%, hindi lang sa tingin ko, hindi lang 70% ang pupunta doon sa mga kontrakto para gawin yung proyekto. Maaring mas mababa pa ron. Kung mas mababa pa ron, sa tingin ko, naghahati-hati na lamang sila sa pondo at mag-aalat na lang ng konting porsyento para doon. So ngayon, sana ay mabigyan ng katarungan yan at yung ating taong bayan ay patuloy na isabos sa ating pamahalaan ng katarungan hanggang sa ito ay ma-vertical. So, yun. So, kaya patuloy na unawain din ng ating administrasyon yung ginagawang kilos protesta para sa hiling ng taong bayan na magkaroon ng patas ng hustisya o mapanagot yung at matigil yung corruption na yan. So, yan. Kaya magsagawa ang ating pamahalaan, unawain ito nagkikilos protesta, suportahan ng ating pamahalaan at yung mga tiwali ay mapanagot at mabago yung pamamalakad hinggil dyan para mawala yung korupsyon sa ating pamahalaan. So, naway ang ating pamahalaan ay respeto ang karapatan ng mga magkikilos protesta upang maisaboses ang katarungan at tinaing na ito na dapat tugunin ng pamahalaan. So, yung ating pamahalaan na respect na yung karapatan sa pagkasaboses ng mga nagkikilos protesta. Karapatan nila yan. So, yun. At sana tayo ay gabayan. Sana ay yung kaliwanagan ni Bandang Santa Maria ay gumabay ng kapayapaan sa ating bansa at magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan na tunay na naglilingkod sa bayan. Sana magabayan ng ating Bandang Santa Maria yung sambayan ng Pilipino sa kanilang pagsasaboses at yung ating pamahalaan na ito ay maging magpahiran ng mabuting pamahalaan, transparent at tayo ay makinabang lahat
sa pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan na naglilingkod na maayos sa atin at tayo makapamuhay ng patan. At ang pamahalaan ay i-implement ng lubos yung human rights para everybody lives according to rights. So wala naghihirap na Pilipino mamumuhay ayon sa karapatan. So isipin mo, yung dapat na pumuhay ayon sa karapatan kung ninanakaw nitong mga buhayang yan, yung ganda ng bayan, instead na makapamuhay na ayon sa karapatan yung lipunan Pilipino, ninanakaw lang nila ng mga tao. Pagkatapos, vulnerable pa sa mga bagyo. So yan ang problema natin yan. So kaya dapat ay mawala yung korupsyon para yung lahat ng mga perang yan na nanakaw nila, kung ilang porsyento ng pondo ng bayan na nanakaw nila, na instead na naibigay sa taong bayan, as in, sila magkaroon ng matinong trabaho at mamuhay ng standard at hindi ba sa ayudang ayudang pang ano lang, sa ayuda lang. So, ang kailangan ng taong bayan ay trabaho, full employment. Lahat magkakatrabaho, standard. So, magagawa ng pamahalaan niya mula dyan sa bilyong pera na yan, kung yan ay magbibigay ng trabaho, mag-create nila ng industriya. Di ba? Para i-employ nila yung napakaraming Pilipino na mawalan trabaho. Yan. Even magagawa sila ng mga jobs para doon or bibigyan nila ng mga pansariling negosyo yung mga tao. But mas maganda kung sama-sama para yung kanila kikitain ay standard yung sa pamahalaan. Kaya muli sana ay pagpalain tayo ng maunlad at mapayapang bansa. So ngayon ay muli sana maliwanagan din ng Banal Santa Maria. Sana maliwanagan ng Banal Santa Maria ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahalan ng mabuti, matuwid, tumulin yung karapatang pantao, patas ng hustisya. Iwasan yung pang-abuso, katiwalian at pang-api ng mamamayan at pag-inequalities. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, suportan yung karapatang pantao, mabuti pamamahala, patas ng hustisya. Sa gayon, makikinabang tayong lahat at makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at higit sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, ano mga ating paniniwalaan ng mapayapa, maunlad sa pamumuhay nito. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion sa lingkong ito, hindi sa karapatang tao ng ating natinunghayan na kilos protesta ng taong bayan laban sa korupsyon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. God protects you sa mga nagrarally ngayon.